alam kong galit na galit ka sa fake news, Yusek. Pero, magaling ka bang mag-spot the difference pagdating sa fake news? Ito, alamin naman natin alin, iilan sa mga nababasa nating online na fake news. No? Hindi natin yan makukover lahat. Pero yung pwede nating i-cover natin para maging gabay natin kung ano ang paniniwalaan natin o hindi. Dito sa Just Checking. Just checking! Umikot ang quote card na ito online sa kasagsagan ng issue ng controversial na AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Nagkaroon ng mainit na sagutan daw sina Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, at ang ating paboritong senador, Senator Robin Padilla. Sabi umano ni Senator Robin Padilla, hindi ka nga makapalag sa China Coast Guard. Ako pa ang banatan mo. Who do you think you are? Wow, Inglesero si Senator ha. Buwelta umano ni Rear Admiral J. Tariela, Pilipino ako na ipinaglalaban ng ating karapatan. Hindi pumapanig sa kalaban at hinding-hindi magiging tuta ng China. Ikaw, sino ka ba sa tingin mo? May nagawa na ba ang isang tulad mong palamunin ng taong bayan para ipagtanggol ang ating teritoryo? Ay, oh my God, grabe, bibigat nun ha. Anong tingin nyo? Totoo o fake news? Just checking. Ang sagot, obviously, fake news. Nagsagutan sila, oo, pero hindi yan lumabas sa kanilang mga bibig. Dahil ang unang clue nyo dapat Inglesero ang ating Binoy idol, di ba? And of course, ang ating Rear Admiral, he will never say those things because he's very professional and snappy. So, snappy salute kay Rear Admiral J. Tariela. Ito naman, Yusek Claire, nako, ikaw ito Okay. Oo. Umikot din sa social media kamakailan ang sari-saring quote card na ito na di umano binabatikos ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang social media influencer na si Ivana Alawi sa pagtulong niya sa isang pinatay na motorbike taxi rider. Condolence by the way sa ating taxi rider na yan. Sa mga quote card na ito, makikita ang larawan ni Castro at Alawi. Mababasa dito ang pahayag ni Castro na wala akong problema sa pagtulong mo. Pero konting respeto naman, iha, gawain yan ng Pangulo. Huwag mo sanang pangunahan. Bagaman may disclaimer, ang ilan sa mga ito na ang post ay di umano satire, pero dahil na-post na ng marami, hindi naman namarkahan ng iba na satire. O, anong tingin nyo? Totoo o fake news? Just checking. Yusek Claire, totoo o fake news? Hindi. Sino ba naman tayo para naman batikusin ang mga taong totoo namang tumutulong? So, Miss Ivana Alawi, no, wala po tayong sinabing ganyan. At alam ko naman, matalino naman si Miss Ivana, alam niya wala akong sinabing ganyan kahit sa aking vlog, kahit sa aking interview, or sa press briefing. And we commend everyone who helps. And by the way, kasi may fake news din ako makalat na parang walang natulong ang administrasyon ng gobyerno dun sa ating nasawing motorcycle taxi rider. Pero sa ibang mga madaming tulong. What's the truth in Actually, that? ganito pumunta doon si Secretary Benher Abalos. So, ito, Sa ating kababayang motorcycle taxi rider. yes, oo. So, hindi po kasi pinagmamalaki. Hindi actually nilalabas ng Pangulo ang mga tinutulong niya. May kinuwento ako sa iyo kanina, Attorney Jess, pero Oo. hindi siya lumabas. Pero tinulungan po yan ng Pangulo. Pero ito nga pong kay Mima. Mima Alicia. Yes, kay Mima Alicia. Alam ko na may ibibigay, alam ko na tutulungan. Alam ko na nakikipag-coordinate na sila. Pero tahimik lang. Ang bilin sa akin, wag kong ikakalat or ibabalita. Ang problema kasi is na ibalita mismo ng mga Vloggers. Mga vloggers na, talagang Nandun sa- tumulong din kay tumulong din kay Mima Alicia. So, sabi niya, "Nako Yusek, na broadcast na." So, ang bilin kasi sa amin pag ganyan na tumutulong ang Pangulo. Hindi kailangan ipagmalaki. Amen. Oo, so kung di nyo man nadidinig na tumutulong ang Pangulo, hindi nyo lang po alam yon. Pero ganun po siya. So tahimik lang ang ating Pangulo pero tumutulong. Amen. Kaya,
Ingat kayo sa inyong mga nababasa online at lalong wag basta-basta magre-repost agad-agad nang hindi pa nagpa-fact check. Isang Google lang po yan. Tsaka kung hindi naman galing sa traditional media like PRTV and ibang mga traditional media outlets, nako, wag niyong pagkatiwalaan yan at akalain niyong legit yung mga impormasyon na hindi pala legit. I know it.